Hi mga Bex! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so for today's video, hindi ko na-vlog yung journey pero sabi ko nga, gusto ko siyang i-share sa inyo and then sa mga mommies out there din, gusto ko din i-share sa inyo yung naging journey namin ni Gab na sobra akong na-stress talaga. Kaya diba sabi ko sa inyo na wala talaga akong upload, pasensya na kayo kasi nag-focus talaga ako kay Gab. So, dahil tuloy-tuloy din talaga yung pag-ulan, non-stop talaga, isa din siya sa rason kung bakit nagkakaroon ng ubo, ng sakit siga, pagpabago-bago talaga yung weather since, diba sinabi ko nga sa inyo na walang maayos na ventilation yung bahay namin. Pero, so far, hindi naman palaging may sakit siga. Nagkakataon lang talaga pag umuulan, nagkakasakit din talaga siya. So, nagkasakit siya ng first week ng August. Tas gumaling din siya. And then, etong Saturday, guys, bumalik ang kanyang ubo at lagnat. So, isi-share ko sa inyo kung ano yung nangyari, bakit nagkaroon ng dengue test, and ito na yung result, guys. So, isi-share ko siya sa inyo. So, pasensya na. Hindi ko na na-share sa inyo yung pagpapacheck up namin. Pero same day lang din. Kung anong araw kami. Monday kasi kami nagpa-check up. So, Saturday, may sakit si Gab. Doon ko nakita na nilalagnat siya at inuubo siya. So, minonitor ko yung ano niya, yung temperature niya. Ay, naloloka talaga ako kasi umabot ng 39.9 nung Sunday ng madaling araw yung temperature niya. Ay, actually, na hapon ng Sunday. So, ako, nakikipag-usap ako sa pedya niya. So, nag-update ako kung ano nangyayari. Tapos, dun din sa tita kong nurse, nag-update din ako kung ano nangyayari. Kasi napaparanoid ako, be. First time ko ma-experience si Gab na magkaroon ng temperature na 39.9 na may ubo lang siya. So, sabi ko, hala, grabe, kinakabahan ako. Tapos, tinignan ko siya kung may mga kagat ba siya ng mga lamok. Wala naman. Tapos, asadyang, madalas lang yung pag-ubo niya. Tapos, wala na akong ibang nakikita pa na magiging cause kung bakit gano'n kataas yung lagnat niya. Tapos Saturday night, pinag-ano ko pa siya, pinahilot ko pa siya. And according sa pedya niya, wala talagang masama sa pagligo kahit may lagnat, kahit bagong hilot, wala talaga. So, mas more on nakikinig talaga ako sa pedya ni Gab kasi doon si Gab, hiyang talaga siya. Ang hirap kasi mag-home medication, ang hirap mag-self-medication, lalo na bata, yung gagamutin mo. Kung ako siguro kaya ko, pero kung ibang tao, kung anak ko na, hindi ko talaga kakayanin, be. Kaya lagi talaga ako. Kaya pasensya na kung tuwing may sakit si Gab, lagi akong takbo ng pedya, ganto ganyan. Kasi guys, ayoko lang din na may pagsisihan ako bandang huli. Sobrang bilis lang na itong vlog na to, as in, ano lang to, update lang to, kung bakit hindi ako nag-upload, and update lang din to since na-share ko to sa pagla-live ko sa TikTok, diba? So, yun na nga, and then, sinabi ko lahat sa doktor niya kung ano yung nangyari. Tapos, by 9 a.m. ng Monday, nakaschedule na kami for check-up. And then, Monday ng madaling araw, wala na siyang lagnat. Pero, kahit wala na siyang lagnat, it doesn't mean, hindi ko na siya ipapa-check up, be. Kasi ang wish ko lang din naman, na mawala na yung lagnat niya. Kasi napaparanoid ako. Back 2 days siyang may lagnat, 2 days din ako walang tulog na maayos. As in, pag tulog siya, doon ko lang siya sasabayan. Tapos, pag uminat siya, nakakatulog naman siya ng maayos. Plus, ang hyper pa ni Gab. So, ano ba? May sakit ka ba talaga? Ano bang nangyayari? Hindi ko na talaga alam. So, nag-focus talaga ako sa kanya. Tinignan ko talaga siya. Minonitor ko talaga siya ng bonggang-bongga. And Monday, wala na siyang lagnat. Tapos dumiretso kami sa pedya niya. And pag-check sa kanya ng pedya niya, kinakabahan talaga ako kasi baka nga possible na dengue. But tridor kasi yung dengue. Diyos ko, at usong-uso yung dengue. Why? Binabaha pa kami. Ilang beses kami binaha. So, possible na magkaroon talaga ng lamok. And alam nyo naman na sobrang dami ni Gab na citronella, may mga mosquito pat siya. And hindi ako nagpapatulog sa kanya. Hindi ako sa kanya nagpapatulog nang hindi siya nakapajama. Kahit hindi kami naka-aircon, basta matulog siya nakapajama, okay ako doon kasi iniiwas ko nga siya sa lamok dahil pinapaka-tridor ng lamok, nakakaloka, diba? So, ayun, pagdating namin dun sa pedya niya, ayan na, chinek siya. Tinanong ni Doc, lahat kung anong oras yung last na inom ko ng paracetamol. And guys for me lang, hindi to sa pag-iinarte, hindi sa pagiging OA na mami. Napansin ko, pag hindi branded yung gamot ni Gab, hindi talaga effective.
So, yung first paracetamol ni Gab, galing yun ng, hindi ko na sasabihin na, basta brand X, hindi bumababa yung lagnat niya. Unlike nung ginamit ko na yung isang brand, effective talaga. So, yung pedya niya, hindi yun palaging palagamot si Doc. Hindi talaga. Pag kailangan lang talaga ni Gab. So, anyway, ayun, nasingit ko lang. So, inaano ko talaga na okay yung gamot ni Gab. So, mas pinipili kong branded na lang din talaga. Hindi ko alam kung may difference ba yung magkaiba ng brand. Tapos parehas lang din naman ng gamot. Pero kasi kay Gab napansin ko na hindi talaga effective pag mumurahing gamot. Ang arte, diba? Diyos ko. Sa dalang dalahin, diba? So anyway, ayun. Pag-chat sa kanya ni Doc, clear yung lungs ni Gab. Clear yung mouth niya. Clear din yung nose niya. So, wala dapat akong i-worry. So, sabi ni Doc, tinanong ko kasi siya kasi baka possible talaga na dengue. Dahil kung nagtuloy-tuloy yung lagnat ni Gab na 3 araw, kailangan talaga siya ipalab para i-check kung meron siyang dengue or wala. So far, after ng check-up, clear naman sa kanya, bacteria lang, naiiyak na ako. Grabe, sobrang yun lang. Ano lang siya, virus, bacteria lang talaga. Pero, binigyan kami ng form ng laboratory request para sa kanyang CBC at ano, at platelets. Hala, o ayan perfect. May presyo pa kung magkano So, ito yung result ng kanya. Pero ito muna, bago pa 9 a.m. kami nagpa-check up, after na nagpa-lab din kami, tapos 2:30 namin nakuha yung resulta. Pero, ito guys, ito yung naging gamot ni Gab. Yan, ayan yung reseta ni Doc. So, ang nakalagay dito, yung Ambroxol syrup niya na Expel, 5 to 7 days niya iinumin ng 3 times a day na 5 ml. So, ito talaga yung gamot na iinumin niya talaga for a week. Tapos, ang next doon yung cetirizine. Yung cetirizine ba? Yung cetirizine, once a day lang at night, pero as needed lang siya talaga. Ayan na, thank you. As needed lang talaga siya, so hindi kailangan. Tapos, eto na, yung nostril niya, yung spray niya. Ayun, di ba, alam kong aware kayo na si Gab ay merong allergy rhinitis. Nakakaloka, may allergy rhinitis siya, diba? So, meron siyang ganon. So, kailangan din to pag hindi siya nakakahinga. Kasi yun nga yung mga nagpapatrigger talaga sa kanya. And then, eto na, paracetamol, as needed lang din. Pag 37.8 lang yung temperature niya. Pero so far, after namin mag-check up, wala na siyang lagnat. So, perfect. Hindi na talaga siya uminom ng paracetamol. And, good news, guys, okay na si Gab. May ubo na lang siya, pero okay na siya. Pero hindi pa dyan natatapos ba? Kasi kailangan natin ng laboratory. So, ito na yung nagpalab ako. So, umabot din tayo ng 2K sa laboratory. Tapos, pedya fee, 900, tapos medicine pa. Pero, ayan. Dito muna tayo. Ito yung hematology results ni Gab. So, according dito, yung WBC ni Gab ay nasa lower. So, yung result niya, 3.59. Ang normal is 4 to 10. Yun yung referral range niya. Pero, yung platelets niya naman is, okay naman siya. So, ayan, may nakalagay dito. Na-explain ko ni Doktora agad sa akin. Kasi paglabas ng result ng 2:30, bumalik kami sa pedya niya para i-explain sa akin ko. So, yun lang naman. Mababa ang WBC ni Gab, yung white blood cells niya. Kaya sobrang bilis na tamaan ng virus. And, eto na. Ayan yun, yung ang kanyang dengue NS1 antigen, dengue IgG, dengue IgM, hindi ko alam ibig sabihin yan, pero lahat niyan, negative. Ayan. Negative siya, so thank you Lord. Yun talaga yung pinagpipray ko, pero yun nga, almost magti 3 weeks na din sila Gab walang pasok. So, nakakapagpahinga naman siya. And sobrang grateful and thankful talaga ako sa pedya ni Gab kasi hindi niya kami iniwan sa journey namin ni Gab. And ako na hindi nakakatulog sa mga kaibigan ko dyan. Kay Mami O, thank you din sa pag-update ng kung anong ganap sa amin ni Gab. Sa mga bayot kay Andrea and kay Ayesha, thank you sa pag-help sa babaeng ito para magkaroon ng basta alam na nila yon. So, thank you girls. And syempre sa parents ko and then kay self na hindi siya hindi siya nagpatalo, hindi siya nagpatinag sa kanyang sa kanyang
stress kasi nga, alam niyo yun guys, nung may lagnat si Gab, iyak din ako ng iyak. Na parang pwede bang ako na lang yung may lagnat. Kasi pag ako kaya ko yan eh. Nung may trangkaso ako, kinaya ko yun eh. So, pwedeng ako na lang, wag na lang si Gab. Kasi kahit sabi mo kahit anong hyper ni Gab, hindi ko pa rin kaya kasi nalulungkot pa din ako pag nakikita ko siyang nilalagnat, yung maya kami mag-check ng ng temperature niya. At bibili din ako ng bagong thermometer, hindi na ako bibili nung nilalagay sa kilikili para sa antayin tumunog. So, ang gagawin ko, yung parang ini-scan lang dito. May nakita naman ako doon na budget friendly. So, yun yung bibilin ko para check ng check. And okay naman si Gab so far. Thank you guys. Salamat sa prayers nyo. Salamat sa mga nanood ng live namin ng mga bayo. Thank you guys. Kay Ninong Alexander, thank you so much din sa pag-help kay Gab. And sa lahat, grabe. Kahit yung mga online ninong-ninang ni Gab, yung mga online tito-tita niya, hindi din talaga sila napanatag. Sinamahan din talaga nila ako sa journey na to. 'Di ba? So, yun lang. And sana makabawi ako and kailangan natin mag-grind ulit kasi wala tayong, nga tayo ng September, pero okay lang yan ang mahalaga. Safe si Gab, okay si Gab, negative si Gab sa dengue. 'Di ba? Yun naman ang mahalaga. And yun, ingatan lang natin mga mamis, wag nating titipirin sa mga citronella, mosquito, linisin natin yung area, wag magtatambak ng tubig, ng mga gamit para maiwasan natin yung dengue na yun. Kasi tridor yan at sobrang hirap pag ang bata ang tinamaan ng dengue. 'Di ba? Ako naman pinapanatili ko malinis yung area namin ni Gab, yung mga gamit namin. Iwas sa alikabok, iwas sa mga nagyoyosi, iwas sa mga nag-smoke, iwas dun sa sa mga nagluluto. Sobrang OA ng anak ko kasi ina-allergy grabe ang AR niya pag umatake, pag nakakaamoy siya ng may nagluluto. As in, so kailangan natin ingatan dahil hindi ko namang gusto na lagi magkasakit yung anak ko dahil iniingatan ko yan. Sobrang pag-iingat ko dyan kay Gab. Sobrang arte ko pagdating sa anak ko. Pero ganun talaga, natatamaan talaga siya ng sakit. And mahalaga, hindi natin siya pinapabayaan. And yun lang mga Bex. Dito ko muna tatapusin ng ating vlog and sana magtuloy-tuloy na yung pag-vlog natin. Makaisip na tayo ng maraming content and alam kong hindi pa tapos ang bagyo dito sa Pilipinas. Stay safe and dry mga Bex. Kaya naman dito ko muna tatapusin ang ating video. Don't forget to like and share this video and mag-subscribe na kayo sa aking channel. Bebang Rika Mata and magkita-kita tayo sa aking next vlog. Paalam!